sa narinig ko dito dahil last year ko pa to sinasabi. Hindi ba? So, alam mo yung mga nakakaalam kasi ng history, okay, ng pattern ng US foreign policy, at syempre yung pattern ng Philippine history, no, in relation with the United States. Kung ikaw ay talagang nag-aral nito, pinag-aralan mo talaga ang history, ito'y hindi na surprising, hindi ba? Lalo na kung meron ka talagang alam sa international relations, no? Kasi meron dyan karamihan hindi nagmamarunong-marunong lang, mga armchair analysts or yung mga bigla na nalilitaw-litaw kasi nga may mga may kaperahan kasi pag ano mo tong pro-US line, hindi ba? So, walang bago dito. Matagal ko na tong sinasabi. Ewan ko. Ito na yung sinasabi ko noon pa. Ano na ngayon? Anong petsa na? 2024. So, yung message siya ngayon hindi bago sa akin ito. Ang maganda lang dito is puti na yung nagsasabi at dati siyang US Marine Intelligence Officer at dating UN Weapons Inspector. Meron pa dyan, isa dapat sinama niyo yung isa yung dating senator at dating nag-work sa Pentagon. Di ba? Meron din siya magandang sinabi. Dapat sinama niyo rin yon. So, sila na yung nagsasabi na ni-real talk ang mga Pilipino na ganito ang mangyayari sa inyo katulad ng nangyari sa Ukraine. And napapanahon kasi kabibisita lang ni Zelensky sa Pilipinas. So, maganda tong sinasabi nila ngayon at na-real talk ng bonggang-bongga ang mga Pilipino. So, ang maganda ditong sinabi ni Mr. Ritter ay yung go back to diplomacy, relearn, no? Anong ibig sabihin ng relearn? Pag-aralan nyo uli ang diplomasya dahil hindi nyo ito matututunan sa Amerika dahil sinabi niya na ang Amerika long lost has a long lost skill ng diplomacy, which is very true. You know, tingnan mo tong Ukraine and Russia. You know what? Ang bansang Amerika, no, it has the most power resources in the world. It has, I think, one of the best highly skilled diplomats in the world, no? Lahat na. Pero bakit hindi nila ito na nakayanan ng kanilang mga diplomats ang ayusin ito at hindi na uwi sa gulo? Hindi ba? Nandiyan ang iyong resources, hindi mo ginamit ng tama. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kasi walang dahilan ang Estados Unidos para hindi ma-resolve ang maraming conflict through diplomacy. Hindi ba? Ngayon, dito sa ating rehiyon, narinig ninyo ba ang bansang Amerika na ayusin, na maging tulay bilang sa pagitan ng bansang China at ng Pilipinas para ang ating conflict diyan sa South China Sea ay magkaroon ng magandang compromise. Narinig niyo ba? Ginawa ba nila yan? Hindi. Kasi walang pera sa sa diplomacy, no? Wala diyan ang pera ng Amerika. Ang pera ng Amerika ay sa digmaan. Hindi ba? Yung mga nakikinig dito, tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa stocks ng mga defense companies sa United States na magsimula yung Russian-Ukraine war, pati yung Israel and Palestine war. Tumataas at tumataas ang stocks nila. Yan ang kanilang kinikita. At malaki ang impluensya ng defense industry ng bansang Amerika sa kanilang mga politiko dahil yan ang number one campaign funder nila. No, malaki binibigay niyan tapos ang karamihan diyan ay pinapangakuan ng magandang posisyon sa defense industry pagkatapos ng kanilang term bilang congressman or senator or even pagkatapos nilang mag-retire bilang mga general or whatever. So ganyan ang nangyayari dito. Okay? So kung titingnan mo yung sinabi ni Mr. Ritter, pasok na pasok at tusok na tusok ito. Hindi ba? Wala na siyang kaabog-abog. Wala na siyang pagtatago. Sinabi na niya kung ano ang mangyayari. Ngayon,
dahil ayaw naman makinig ng mga Pilipino sa mga katulad namin, baka naman dito pag puti na yung nagsabi at dating US Marine Intelligence Officer, tapos yung isa dyan, yung dating senator nga, Republican senator, at dati rin siyang he's a retired colonel, ay siguro baka magising-gising na ang ating mga Pilipino at yugyugin nila ang gobyerno para bumalik sa diplomasya. Ngayon, kung hindi nila kaya at hindi nila kaya ang makipag-negotiate sa China, palitan nila yung mga diplomats na nakakaalam kung paano makipag-negotiate sa China. Hindi ba? Kasi ang isang bagay, pag ito ay nauuwi na sa brasuhan, ibig sabihin, your diplomats failed. That's as simple as that. Now, kung yung diplomats mo ay nag-fail, hindi mo dapat ito daanin. I-escalate into brasuhan or mag-hire or pagsalitain mo itong mga katulad ng ating kaibigang spokesperson ng Philippine Coast Guard na walang ibang ginawa kundi magbunga nga. Wala naman siyang alam sa international law, international diplomacy. I know his CV. He doesn't know anything about those things. Hindi ba? So dapat, kung sa tingin mo nag-fail yung diplomasya ng Pilipinas, hindi nag-work at na-escalate ito sa gulo, ang papalitan mo yung mga diplomats. You hire a more skillful and committed diplomats who will actually have a creative mind and intelligent demeanor and actually competent, okay, in international relations dynamics. Okay? Para magkaroon ng mas maayos. Ngayon, kung ayaw mo ng diplomasya, makikita yan sa iyong aksyon. Makikita yan sa pamamaraan ng iyong pakikipag-usap. May mga empirical basis yan. Kung ikaw talaga nagpupurso ng diplomasya, ilang beses ka nagpapadala ng mission. Halimbawa, doon sa China, para maayos yung gulo. Hindi ba? Kailangan mo ipapakita mo yun sa mga Pilipino kung talagang meron kang ginagawa para sa diplomasya. Pero kung wala, malamang ay sa wala, ay ibig sabihin ay wala kang alam. Or ayaw mo ng diplomasya. Ang gusto mo talaga ay gulo. Dahil nga ang pera, ay meron talagang pera sa gulo, no? May pera sa gera. Malaki ang pera sa gera. Tingnan nyo kung magkano natatanggap ng Ukraine. 'Di ba? Every magbibigay ng aid at karamihan diyan ay nakukurakot, and that is a fact. Isang malaking ngayong issue sa Ukraine ang pangungurakot ng perang pinapadala sa kanila ng iba't ibang bansa.